Kumusta? Tara't balikan natin ang nakaraan, pero hindi yung laging kinukwento, yung mas malalim pa. Ating tuklasin ang Pilipinas bago pa man tumuntong dito ang mga Espanyol. Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. So, ito yung tanong na magiging sentro ng usapan natin. Kasi 'di ba, ang madalas na nasa isip natin, parang mga isla lang na walang masyadang nangyayari, hiwa-hiwalay. Pero totoo nga ba yun? O baka naman, sobrang layo niyan sa katotohanan? Ang totoo, ito, isang mundong matagal nang andyan, konektado sa iba, at komplikado. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, ang mga isla natin ay sentro na ng sarili niyang mundo. May sariling kasaysayan, malawak na ugnayan, at organisadong lipunan. Okay, so para mas maintindihan natin yung mundo na yun, simulan natin sa isa sa pinaka-importante, ang kalakalan. Kasi, alam nyo, bago pa man ang mga galyon, ang Pilipinas, isa ng international hub. Pakinggan nyo to, ayon kina Alfredo at Grace Roses, natagpuan ang mga porselana sa bawat sulok ng kapuluan. Isipin nyo yun, hindi lang sa mga baybayin ha, mula sa mga kuweba sa Palawan hanggang sa kabundukan sa norte, puno ng ebidensya ng kalakalan galing sa ibang bansa. At gaano karami? Hindi 10, hindi 100, daan-daang libo. Grabe, daan-daang libong piraso ng porselana galing China ang nahukay na dito. Sumalinaw, hindi ito tsamba-tsamba lang. Ito'y isang napakalaking sistema ng kalakalan na tumagal ng ilang siglo. Teka, hindi lang China ang katrade natin. Ang mga ninili natin nakikipagpalitan ng produkto sa Japan, sa India, Indonesia, at umaabot pa hanggang Middle East. Imagine yung mga yaman natin. Ginto, perlas, beeswax, yan yung mga export natin. Kapalit, mga gamit tulad ng porselana, sutla at bakal. So ito'y isang buhay na buhay at konektadong ekonomiya sa buong Asya. Siyempre, kung ganito kalaki ang kalakalan mo, kailangan organisado ang lipunan mo, di ba? Hindi yan basta-basta. Kaya silipin naman natin ngayon kung paano ba sila namuhay, yung gobyerno nila, batas at kultura. Okay, tingnan natin itong timeline. Sobrang importante nito. Noong 8900 pa lang, isipin nyo mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, meron na tayong tinatawag na Laguna Copperplate Inscription. Ano to? Isa itong legal na dokumento tungkol sa pagbabayad ng utang, so may sistema na ng batas. Tapos, tingnan nyo, sa mga sumunod na siklo, may influensya na rin tayo mula sa mga dambuhalang imperyo sa Southeast Asia, tulad ng Srivijaya at Majapahit. Hindi tayo isolated. At ito pa ang isang patunay ng isang sibilisadong lipunan, sariling sistema ng pagsulat, ang baybayin. Hindi lang to basta-basta ha, malawak ang itong ginamit sa maraming isla para magsulat ng mga tula, magpadala ng mensahe at magtala ng mga bagay-bagay. At ito, pakinggan nyo, ito ang aabangan nyo. Sabi mismo ng isang Heswitang Espanyol, si Padre Pedro Chirino, nung dumating sila noong 1565, halos lahat daw ng tao, lalaki man o babae, marunong magbasa at magsulat. Grabe, diba? Hindi lang para sa mga mayayaman o pinuno, pangkaraniwan na yung literacy. So, paano ba ang sistema nila? Okay, ang pinaka-basic unit, yung barangay, parang isang village na pinamunuan ng isang datu. Tapos, itong mga barangay na to, pwede sila mag-alyansa, magsama-sama para bumuo ng mas malaking estado o kaharian na ang pinuno ay isang raja o sultan. So, may hierarchy, organisado talaga. Okay, so palapitin na natin yung lente sa panahon bago mismo dumating ng mga Espanyol. May dalawang malaking puwersa na gumagalaw noon. Sa timog, mabilis ang paglaganap ng Islam at sa hilaga, ang mga taga-Luzon o Luzones ay gumagawa ng pangalan sa buong rehiyon. So, dalawang puwersa yan. Sa South, lumalakas sa mga sultanato ng Sulu at Maguindanao dahil sa pagdating ng Islam. Nagdala to ng bagong relihiyon, syempre, at mas sentralisadong pamahalaan. Samantala, sa North, yung mga taga-Luzon, kilala sila bilang mga magagaling na mga ngalakal, manlalayag at mandirigma. At gaano sila kasikat? Well, ang mga Luzones, sila yung mga big-time traders sa Malacca, isa sa pinakamalaking trading port sa mundo noon. Sila rin yung mga upahang sundalo, mga mercenarios sa mga gyera sa Burma at Siam. At ito pa ang matindi, sila yung mga navigator na nag-guide sa mga barko ng Portuguese papuntang Japan sa kauna-unahang pagkakataon. So, hindi tayo biktima lang ng kasaysayan, tayo ay mga gumagawa ng kasaysayan.
Okay, huminga tayo ng malalim. Mula sa kwento ng mga kaharian at kalakalan, aatras tayo. Sobrang layo ng aatrasin natin. Sa isang panahon na halos hindi na natin maisip, para makita natin kung gaano talaga kalalim ang ugat natin dito. 700,000 taon. Ulitin ko ha, 709,000 years ago. Hayaan yung mag-sink in yan. Ganyan nakatagal may mga sinaunang tao, mga kamag-anak natin dito mismo sa kapuluan. At anong ebidensya? Sa Kalinga, may nakitang mga 57 kasangkapang bato kasama ng buto ng isang rhino. At yung buto ng rhino, may mga marka ng pagkatay. Sumalinaw na may mga hominin, mga sinaunang kamag-anak ng tao, na nangangaso na dito halos 1,000,000 taon na ang nakaraan. So itong timeline na to, pinapakita kung gaano tayo kaluma. Mula sa mga mangangaso ng rhino sa Kalinga, 709,000 years ago, hanggang sa pagkatuklas ng isang kakaibang species ng tao, yung Homo luzonensis. At syempre, ang pagdating ng mga direktang ninuno natin, ang Homo sapiens, na kinakatawan ng taong tabon. Hindi ito iisang chapter lang, ito ay isang napakahabang libro. Okay, so pagtagtitagpiin na natin lahat. Yung napakalalim na nakaraan, yung sopistikadong kultura, yung malawak na kalakalan. Anong larawan ang mabubuo natin? Ito yon. Ang Pilipinas, bago dumating ang mga konkistador, ay isang makulay na mosaiko, isang hub ng international trade, at pinaka-importante, tahanan ng sangkatauhan sa loob ng daan-daang libong taon. Hindi ito isang blankong canvas, isa na itong obra maestra bago pa man may dumating na ibang pintor. At dito tayo magtatapos sa isang tanong na medyo mabigat pag-isipan. Kung hindi nagbago ang lahat, kung hindi sila dumating, ano kaya ang Pilipinas ngayon? Isang bagay na siguradong sulit pagnilayan. Salamat sa pagsama niyo sa paglalakbay na ito.